time? Saan tayo natapos last time? Hello? Sa may glass load po. Sa may glass load. Sige, sige. Introduction Natapos, lang po. introduction lang. Sige. Thank you. Glass load. Okay, glass load. Ano pala? Share screen pala. Share screen. Share screen. Share screen. Okay. So, ano lang review. So, nagawa na nga natin yung pang-external wall. So, ang sunod niya natin kinuha ay external roof. Kaya nga ang sunod ay para naman sa external glass. Ato nga na ulit, no? Hindi, ito. Ang glass nga ulit ay nahahati sa dalawa. So, ang ating ang glass ay ulitin ko lang nahahati sa dalawa. Yung mismong glass load. So, natin nga sa dalawa, isang solar heat gain at isang thermal heat gain. So, sa solar heat gain, ito nga no, yan. At ito nga equation nga ito ay tutulungan naman kayo ng table na. Yan, kaya nakaganyan kasi table. So, sinimulan ko ulit sa simula ng table natin. Ito nga yung resistances. Ito yung resistances. Tapos nga yung CLTD para sa wall. Sunod ay wall pa rin yan. Equation. Tapos yung correction sa latitude at sa month. Then ito yung proof. Then ito. Yan. So ito yung para sa glass. At ito nga yung para sa solar heat gain. Solar. Tama no, hindi ko confirm na lang, hindi pa ako nagko-compute na. Tama ako, baka kasi naulit ko na ito. Wala pa ito. Wala pa ang computation dito. Pa-confirm na lang. Baka kasi nakapagsimula na ako. Hindi ko lang matandaan. Wala pa po, sir. Wala pa, sa sige. And andito kasi yung computation yan, no? Kaya tinatakloban ko ha. So, dalawang part nga yan, isang solar heat gain at isang thermal heat gain. So, yung solar nga ay ito. So, starting with SHGF. So, SHGF nga ay solar heat gain factor, which is ito. So, tingnan natin yung table. Zoom in ko para sa table. So, para sa table na to ay may nakalista na month. May month, tapos yung direction. Pero bago pa rin yun, meron pang nasa taas. Ayan. So, ang kailangan pa rin nating malaman ay kung saan location siya sa latitude. So, dalawa lang yung pagpipilian natin, either 32 o 40 degrees latitude. At kapag latitude, ay same pa rin ang approach. No, kung saan malapit, yun ang gagamitin. Para hindi na tayo mag-interpolation na. Katulad nito na. So, kung saan malapit, yun ang gagamitin. Pag ulit nasa gitna, no, ano bang gitna nito? 32 at 40 ay 36. O, dahil yung gitna. Dahil 4 at 4. O, pag gitnang-gitna ulit yung value ng latitude, ay pili na lang kayo sa dalawa kung anong gagamitin. No, again, yung pinakamalapit na latitude ang gagamitin. So, for our example, ang gamit nga natin ay, ang location pala, sorry. Ang location ay 16 north latitude. So, ang gagamitin natin ay 32 north latitude. Yan. So, sabihin, ang gagamitin ay itong part. So, bago ko dumiretso dito, take note ulit, nakasulat naman, na ang unit ng lahat ng ito, na nakikita nyo dito, ay watt per
meter squared. Okay? So lahat ng ito ay watt per meter squared. So diretso tayo sa month. So ang design month nga natin ay May. Yan. Ako kayo naririnig? Naririnig naman ako. Yes po, sir. Ayan, sige. Tapos maliwanag naman na, hindi naman putol-putol. Hindi naman po. Hindi naman, sige. So diretso tayo sa ating design month, which is month of May. Then, ang sunod nga niyan ay yung direction. So para sa direction, di simulan natin ulit sa north kasi nga yun ang arrangement natin. No? Ayan. So yung arrangement ay yun yung katulad ng ginawa natin ng una. No, sisimula nga tayo sa north. Yan. So north, then east, south, and then west. Ito yung external glass. Yan. Okay? So north, east, south, at west. So, katulad ng lahat ng ginawa natin dito. Yan. So north, east, south, at west. So, kaya sisimula tayo sa north. North. North nga ay ito, no. North ay 120. Tapos tingin tayo sa floor plan. Tandaan nyo, ang pinag-uusapan nga natin ay glass load. So, sabihin, ang kailangan, syempre may glass. So, for example, itong north na to, yun yung north. So, meron tayong glass. Yan. As indicated by W1. At dahil nga may glass, ibig sabihin, meron tayong glass load para sa north. Kaya kukunin natin itong value na to na 120. Kaya ang value niyan ay 120. So kaya sa north na SG nga ay solar heat gain ay 120. 120. Mamaya na muna yung SC. So ano muna tayo? Dito muna tayo sa value muna ng solar heat gain. Okay? So yung para sa north ay 120. Tapos yung sa south idadamay ko na rin. But idadamay ko na rin yung south kasi yung north wall kasi at yung south wall ay magkapares naman. So sabihin ang south wall ay 120 rin. Ay, hindi pala 120. Sorry. Mayroon palang kanya nga palang ang south dito. Sa may salita na lang ay kung kinuna natin yung north ng 120, kukunan din natin yung south na ang value niya nga ay 230. So yung mamaya ay makita niyo na yung south ay 230. Kasi nga pareha silang mayroong glass. At kaya ko binibigyan ng emphasis yun kasi pag tinignan natin tong east wall na ito, so yung east na wall nga ay walang kahit anong butas. Kahit nga pintuan, kahit bintana ay wala. So dahil wala siyang, muna, putol ata. Naputol ka ako? Hello? Wala, naputol nga ako. Hello? Hindi naman po, Hindi sir. naman. Ayan. Naging tahimik eh. Anyway, so ito nga east na wall na to ay walang kahit anong glass. Basta ang pinag-uusapan dito ay glass ha. Wala naman kasi kahit anong glass. Kaya pagdating sa east wall ay wala tayong, kahit may value siya dito, yan na 865. Dahil nga walang glass, kaya ang value ng solar heat gain niya automatically ay equal to 0. Or pwede natin ding sabihin na yung para sa east wall ay meron nga siyang value na 865 pero i-multiply pa rin kasi natin sa 0 dahil wala nga siyang glass, no? Walang area. So kahit ilagay natin tong 865 sa east, multiply lang sa 0. So kaya ang gawin na natin, diretso na natin sa 0. Total, wala naman ngang bintana sa east na wall. Kaya ito 0. At ulitin ko lang ang south nga ulit ay 230 kasi nga merong glass. So kaya nilagyan natin yung value ng north at nilagyan natin yung value ng south. Ay sorry, nilagyan natin yung value ng north, pinara natin yung value ng south kasi nga may na glass. Ngayon, pagdating sa west wall, walang bintana. Pero may door.
At ang door nga daw, yan yung D1, sabi nga ay, yan na double glass. Ay, wala kita, sorry. Ulitin ko lang, yung door number 1, ay glass pa rin yan sa may salita. Walang bintana, pero may glass tayo. May glass door. O di sabihin, meron tayo ditong glass. O, kasi nga may glass door. Pero dyan ngayon papasok itong nakalagay dito na totally shaded area. Nakalagay din naman dito. Ayun pala. So, totally shaded, itong door number 1. At bakit mahalaga yon? Kasi ang kailangan sa solar heat gain, ayun na, nasa pangalan na solar heat gain. So, pag tinagalog natin, dapat ay naaarawan or nabibilad sa araw yung glass. Kasi ang nangyari nun ay, um, nagigain din ng heat siya through dun sa ilaw. So, sa ilaw, sa liwanag pala. So, through sunlight na lang. Ibukod pa siya sa temperature kasi later on yung temperature. So, kumbaga nainit yung glass kasi nag-absorb siya ng init na galing sa araw. So, sa mali salita, ang kailangan din natin para sa solar heat gain ay nakabilad or naarawan ang glass. So, itong dalawang ito, yung para sa north at para sa south ay naarawan. Pero pagdating dito sa west na to, hindi nga siya naarawan. May araw pa rin pero hindi siya inaabot ng araw. Kaya ngayon ang purpose ng totally shaded entrance na ito. May araw pa rin pumapasok dyan, pero hindi inaabot ang door number 1. At dahil hindi pa rin naarawan ang door number 1, kaya ang ating solar heat gain dyan ay 0 na rin. So ulitin ko, bukod sa walang pintana or walang glass, kapag hindi rin naarawan ang glass na yon, ang solar heat gain niya rin ay 0. Okay? Nasundan kung ano nangyari dito sa value natin ng ating solar heat gain? Opo, sir. Ayan, sige, thank you. Ayan. So from this point on, yung dito, yung shading coefficient, ang kukunan na lang natin ay yung sa north at yung south wall. Kasi ngayon yung merong bintana tayo para sa north at south wall. So, kaya titingnan natin ngayon yung bintana na W1. So, balik tayo sa W1. Meron nga dito, ito light Venetian blinds. Kaya punta tayo ng shading coefficient. So, yung shading coefficient, ito, kaya nga ito pinapakita ko kasi kasunod nito. Kasunod nito, ayan ha, hindi ko pinapalitan ang arrangement nito, nasa taas. Ayan. So, ito ang ating shading coefficient. So, bukod doon sa nakita niyang Venetian blind, bago yun, tingnan muna natin kung anong type ng glass pala muna. No? So, kailangan malaman muna natin yung type of glass. Then, after that ay kung ano ang taklob doon sa glass. So, balik tayo. So, ang ating W1 ay double panel. Okay na tayo dyan. Ito itong mahalaga. So, single glass. Tapos, may light Venetian blinds. So, ang pinakamahalaga dyan ay single glass. So, alam na natin na nga siya ay single glass. Ngayon, pag tinignan yung single glass, mayroon pang iba't ibang klase pa ng glass. Ganon din yung double na. Meron din kanya-kanyang type ng glass. Pero ito na nga ba single glass. Pag tinignan na natin ulit yung description, W1 nga ay glass window lang, glass window, double panel, single glass, na may Venetian blinds, then dimension. So wala nang binanggit tungkol sa glass. Kumbaga hindi sinabi kung anong treatment, kasi ito iba't ibang treatment. Sinabi kung anong treatment dun sa glass. So pag ganyang walang sinabi na treatment or kahit anong ginawa dun sa glass, o di iti-treat lang natin siya as ito, regular sheet. So regular sheet of glass lang siya. Pag walang sinabi doon sa problem. At ano lang to, dagdag na information na
na ang thickness or normal na thickness ng regular sheet of glass ay 3 mm. Pero hindi naman kasi hiningi yun ng problem, no? Wala rin siyang sinabi dito. Kumbaga yun na yung typical na thickness ng regular sheet of glass. Tapos pagkatapos noon ay ito, yung kono nga ang shading na meron dun sa window na yan. So pag sinabing no indoor shading, ibig sabihin ay exposed, no? Walang kahit anong nakataklob dun sa window. Walang kahit anong taklob. So siya ay no indoor shading. Tapos pag may taklob, edi meron tayo ditong dalawang given na taklob. So yung isa yung Venetian blind, yung isa ay roller shades. Baka lang kasi hindi kayo nakakita ng Venetian blind, ay ito yung itsura ng Venetian blind. Venetian blind. Pero po, ito na. Ito. So ito yung itsura ng Venetian blind. Zoom in. Masyadong zoom in. So ito yung Venetian blind. Ayan. So yung may slits, ayan, basta may ganyan, na magkaka-overlap ng kaunti. Tapos, naiti-twist mo yan para pumasok yung liwanag ng araw or katulad nito, sinasara mo. Tapos bukod pa dyan, ay naiaangat pa natin yung ilalim, taas. So, yan yung Venetian blind. Ito, yan. Yan. I-open nga ng kaunti para pumasok yung araw. Tapos, naitataas nga yun. Naitataas, naibababa. Para mag-open na, mag-close mismo yung Venetian blind. So, yan. Ang tawag nga pala doon ay slats. Sabi dito, slats. Pero basta yan muna ang Venetian blind. Yung may strip-strip, ang tawag nga niya ay slats. Ayan, slats ang tawag. Strip-strip. Ayan, picture. Ayan yung mga parang hati-hating ganyan. Yan na, isasarat na yan. Katulad sabi ko, naiaangat pa nga yung ilalim. So, yan yung Venetian blind. Baka kasi hindi pa nakakita ng Venetian blind na at malang picture. Yan. So, yan yung Venetian blind. Sunod ay roller shades. Yung roller shade ay yan yung nandun sa yung pinaka-cortina sa sa mga ML lab natin. Roller shade. Yan. So, yung roller shade ay nga na itataas ay bababa. Ito ay solid na color na roller shading. Kasi ito ay consist ng dalawang layer. So, may layer sa likod na itataas ng bababa para ma-obstruct or may pass through yung ilaw. Yung or liwanag ng araw. Yan, no? Kanya, nakapasan may solid na color at merong, ano ba to? Hindi naman to transparent, to. More translucent na kulay. Para makontrol yung pasok ng ilaw doon sa loob ng room. So, ito yung So, natatas baba yung colored na to. Colored na part at natatas baba di syempre yung buong translucent na ito. So, ayan na. O kaya walang two-part. Isang buong part lang siya katulad na nakita niyo dito. Tataas lang siya. So, kaya siya tinawag na roller shades kasi meron nga sa taas na roller. Dito halata ba dito? Nakataklob eh. Nakatago siya. So, may roller sa taas. Tapos, yung sinasabi ko nga sa ME Lab, yan nyo, may putol-putol nga. Hindi siya solid na color, na may strips ng color. Kaya yun nasa ME Lab ay roller shades yun. Ang tawag doon ay roller shades. Okay, so yun yung roller shading. Tapos bukod dun sa klase pa ng taklob, or para, ayun nga, taklob or ano ba? Basta yung taklob na lang o cover pala, no? Bukod sa type ng cover ng ating bintana, ay meron pa siyang kulay. So kapag medium color at light color sa Venetian blind, at meron din tayong dark color or light color para sa roller shades. At sabi nga sa problem, ang gamit nga ng window 1 ay Venetian blind yan. Light Venetian blind pa. So para sa light Venetian blind, then regular sheet of glass lang tayo. So regular sheet, light Venetian blind, so therefore 0.55.
So, yan yung shading coefficient natin, both for the north wall and the south wall. So, kaya ito, yung ang ating, so 0, 0 na nga yan. No, parehas nga na Venetian blind, kaya sila ay parehas na 0.55 for north wall at sa south wall. Then sunod ay area. Di area ng bintana. Di katulad ng ginawa natin nung dati. Nung binutos natin ito, yun na yun ang area niya. So, isang ang bintana or yung isang panel ay 1.5 by 0.9. Then double panel kaya na ito times 2. Tapos tatlong set kaya ito times 3 pa. So, ulitin ko lang ulit ang sabi ko dito. No? 1.5 by 0.9 yung area ng bintana. Ita times 2 nga kasi double panel. Then ita times 3 kasi tatlong set na double panel. So, yan yung area. Ayan. So, nilagyan ko lang ng parenthesis dito para malaman na yun. Magkakasama yan at yan nga yung area. Then next ay CLF. So, ang CLF ng bintana ay eto, nandito. So, ito nga yung magkakasunod nga no, shading coefficient, then kasunod niyan ay CLF. So, para sa CLF, ang kailangan natin ay oras ulit, solar time, may oras. Pag solar time, may oras, as in yung parang sa oras sa relo, tapos yung direction. Direction. So, dito ulit, dahil may oras ulit tayo, dyan ulit papasok, kung ang pinag-uusapan ay maximum peak hour or single hour. So, pag nga single hour ulit, magsiset ng isang oras, kunyari nga alas 3, yung katulad yun, alas 3, then yung lahat ng value doon sa alas 3 ay yun ang gagamitin. Tapos, kapag maximum peak hour, ay regardless na yung oras, ang gagawin ngayon ay hahanapin yung pinakamalaking value according to sa direction na yun. So, ganun lagi yun na. Basta may oras, dyan ngayon papasok kung anong type ng calculation, kung maximum peak hour or single hour. Basta may oras. Ano masasabi niyong oras ay nga, no? Solar time. Nakalagay ay solar time. Solar time may oras. So, dahil kinocompute nga natin siya using maximum peak hour heat load calculation. So, ang gagawin natin nga ay north nga, no? Katulad sabi ko, north wall at south wall lang ang meron. So, north wall. So, para sa north wall, ay hanapin natin yung pinakamalaking value dito. So, isa-isahin para makita ko ng pinakamalaking value. So, 8.9. Pero meron sa dulo na 9.1. O, dito ngayon gagamitin. 9.1. Ay, 9.1. 0.91 pala. Sorry. So, 0.91 para sa north na wall. So, kaya ang north wall, ay 0.91 yan. 0.91 para sa north wall. Then next ay yung south na wall. So para sa south na wall ay maximum nga ulit, south na wall maximum. So maximum value ay 75, 83, 83. Para ang pinakamalit na natin yung, pinakamalaki pala. Pinakamalaki na yung 83. Ayan, malaki nga 83. So therefore, pinakamalaking value ay 83. So therefore, siya ngayon ay nakamultiply sa 83. Ayan. Ayan, tapos yung dalawang yan, multiply lang natin. So, gawin ko lang ay kumpitin lang, ipakita ko lang itong dalawang ito. So, 120 times 0.5 times 1.5 by 0.9 times 2 times 3. Tapos ito nga ay 0.91 times 0.91. Ayan, kaya nakuha natin yung 486.486. Yun. 0.86. 486.486. Yan. Yun nga ay watts. Kasi nga ito yung watt per meter squared. I-multiply nga natin siya ng area. So kaya watt na lang siya. Then sunod ay yun. So 230 times 55 pa rin. Times 1.5 by 0.9 by 2 by 3. Tapos meron pang 0.83.
para sa CLN. Ayan. So, kaya nakuha natin yung 850.4595. Again, yan nga ay watts kasi nga ito ay watt per meter squared. Multiply natin ng area na meter squared. Ayan na. Okay pa, nasusundan? Nasusundan ang ating computation. Susundan naman. Thank you. At katulad sabi ko nga ay dalawang part ng ating glass. Nakopitan nga natin yung unang part which is solar heat gain. Then ang sunod naman ay thermal heat gain. Ikumpara ko lang siya sa solar kanina. Sabi ko nga kanina, ang solar nga ay kailangan nainitan. Kaya nga yung W or yung west na wall ay 0 na nga kasi nga ang glass door doon ay hindi kasi nainitan. Ayun, basta hindi nainitan. Hindi nainitan, yan ay 0. Okay? Then sunod, ang sunod ay thermal heat gain. So pagdating sa thermal heat gain, ang kailangan mo naman ay yung kabilang side ng glass ay mas mainit kaysa sa loob. So, yun yung thermal heat gain. Kasi ang equation niya lang ay U delta T. Balikan ko na lang. Ito na sabi ko nga yan, QTH or thermal heat gain. Ayan, express dito. So ang QTH or thermal heat gain ay UA delta T. Anyway, so simulan na natin ulit dun sa ating north wall na ulit. Ang north wall nga natin ay yung glass, yung W1. So dito ay kasi kailangan natin ng U. O wala naman ang ibang describe dun sa dun sa glass. Kasi sabi glass window lang, double panel, single glass with Venetian blind, plus dimension. Kahit dito sa padulo ay wala rin naman sinabi tungkol sa glass na yan. Hindi, meron pala Kasi ang kailangan kasi natin ay U. O tama. So hindi, ganito na lang. So dahil kailangan natin ng U, ay balikan natin yung table. So balikan ko yung table ha, yan. Babalikan table, babalik tayo. At babalik tayo sa resistances. Kasi ang resistances at universal heat transfer coefficient ay magkakatabi yan. Ayan. So tayo dito, yung resistances at nasa baba. Sa baba, ayun, nakakalagay nga dyan yung type ng glass. Ayan. Tapos yung dagdag description para do sa ibang type ng glass. Pero sabi nga muna, ang W1 ay yan, single glass lang. So gamitin lang natin yung single glass dito. Yan ang glass, single glass. And after that, nalaman na nga natin na siya ay single na glass. So dito tayo sa kabila. So kung napansin nyo dito sa kabila ay una, mayroon tayong summer at winter. Tapos padalawa, yun na nga yung U. So sabihin nyo na yung value ng U para sa single glass. Pero dalawa nga, nakadepende ko ng condition.
Dahil ang ginagawa natin ngayon nga ay summer condition lang, kumbaga pinapapesto natin siya sa Pilipinas, ito ang gagamitin, yung U para sa single glass, which is 5.9. Ayan ang gagawin natin, 5.9. So, ang ating U ng glass, o katulad ng ginawa ko kanina, idamay ko na rin ang south wall, kasi parehas naman silang W1. Kaya parehas silang 5.9. Kaya parehas 5.9. Pero kung napansin nyo nga ang yung para sa east na wall, yung thermal heat gain niya nga ay equal to 0 kasi nga wala nga kahit anong bintana sa may east na wall. Pero napansin nyo, walang bintana, kaya yun ay 0 na. Kasi wala naman magiging na heat. Okay? Mamaya na yung mamaya na yung west. Meron pa naman ditong west na. Mamaya muna, kumpletuhin muna natin yan. Total, magkapares naman yung dalawa. Magkapares yung north at para yun sa south na wall. So, ang kasunod niya nito, U ay A. Ito ay A nung para sa ano nga ulit, north wall, north wall at south wall. So, yung area nga ulit nito. So, ang area nga ulit nito ay kapares ng una. Yung 1.5 by 0.9 times 2 dahil double panel times 3 kasi tatlong set. So, kung napansin niya, pares nga lang, no? So, kumbaga, it doesn't matter kung nandito ang araw, magkapares kasi sila. Sige, ina-assume na. Maximum value, no? Kaya naka-maximum yan. So, ito nga ulit ang U, ito yung A, ito yung buong A. No? So, dito ulit ang A. UA, ito ngayon ang delta T. So, ang delta T ay change in temperature. At change in temperature natin pinagbubusapan dito ay sa pagitan ng glass. Hindi pala pagitan yung ano ba? Basta yung para sa glass. Drawing kita. So, una muna yung labas. Ang labas nga ng lahat ng ito ay ito sa labas. Hindi pala na. Basta ito 35 yun. Naka 35. Ngayon na sa labas. Tapos ay ano pa sunod? Delta T. Basta UA delta T. So, ang nasa labas nga ay yung labas na temperature na 35 at yung nasa loob ay yung mini-maintain natin na 25. Mini-maintain natin yung labas nga na 35, ayan, 35, kasi nasa loob ay 25. So, kung napansin nyo naman magkapares yung dalawa, kaya pati sagot nila ay pares din. Or, picture lang pala. Para malakita nyo yung kinumpute. 5.9 nga dahil single glass lang. Five point nine times 1.5 times 0.9 times 2 times 3 times puti ano.
UA. O UA. Delta T. 35 minus 25. Ayan na. So, nakuha natin yung 477.9. Kaya nakuha yun na yan. 4779. Kasi nga ito yung U. Ayan na. Nalagyan ko na underscore yung A. Tapos delta T. Then sunod ay yung west wall. Ito, yung west wall. Kanina kasi ginawa natin zero yan. Ito, itong west wall na to ay ginawa natin zero. Ginawa nga natin kasi zero kasi nga yung source lang sa source ng glass, ang meron lang ay itong door number 1. So may door number 1 at yun nga gawa sa glass. Wala nga ang solar heat gain kasi nga hindi siya naarawan. Pero kahit hindi siya naarawan, exposed pa rin siya sa temperature sa labas, which is kita nyo naman nga. Itong broken line na ito yung sinasabi na ito at ito yung magkatapat lang. Pero walang harang na. Ito nga lang ay yung broken line na ito sabing iyon at ito ay magkatapat lang. Ay, nako. Glass load. So glass load ay thermal heat gain. Wala kang solar heat gain, pero meron itong thermal heat gain. So kaya may thermal heat gain kasi magkaiba pa rin ang temperature nito at yung kabila. Kung tinitingnan nga sa thermal heat gain ay hindi itong tinitingnan lang kung meron against na nasa labas. Ang nasa loob nga ay 25 degrees. Ang nasa labas nga ay 35. Yan. Kaya meron tayong difference na loss sa labas at sa loob. Kaya ang gagawin natin ngayon, may temperature sa labas at sa loob. Kaya ngayon ay kasama yun yan. Hindi na yung zero na. Kanina ay zero kasi nga totally shaded entrance. Walang solar heat gain yan. Pero dahil nga may temperature difference, mayroon tayong thermal heat gain dito. So una nga muna ay yung U ng door number 1. So para sa door number 1 na ito, double glass with 6 mm airspace. Nakain table ito. So balik tayo dito. Sabi nga ay double glass na may 6 mm airspace. So double glass, 6 mm airspace, tas katulad din kanina, ganun din. Meron din para sa summer, meron para sa winter, at ang gagamitin natin syempre ay para sa summer. Kasi nga, ang Pilipinas kasi yung ating coordinate system. Coordinate system, yung latitude at longitude niya. So, kaya pang Pilipinas, kaya ito. 3.5 ang ating U. Kaya pagdating dito, ang value ng U natin dito ay 3.5. Tapos 3.5. And after that ay yung area. So ang area niya nga ulit ay door number 1 sa ito. So door number 1 ay ito. 2.2 meters high and 1.2 meters wide. 2.2 meters high, 1.2 meters. Kaya ngayon ito ay nakamultiply sa 2.2 at 1.2 meters high. Pero yan yung dimension na yan at katulad sabi ko nga, katulad din sa window, yung dimension na yun ay para lang sa isang panel, double panel nga to. So yung double panel, didodoblehin lang natin itong area ito.
Okay, so yun ang nangyari. Multiply natin by 2. Tapos, wala namang sinabi tungkol sa di ano na lang, dahil na lang iisa din naman ang set ng ating door number 1. So, dahil isa lang ang set ng door number 1, so wala na tong i-multiply. At hindi niya na ipakita yung times 1 kasi, di ba kanina yung nag-times 3 tayo kasi dahil ng tatlo. So, kahit huwag niyo na itong lagyan ng times 1. Okay na yun, understood na yun ay kaya walang times 1 dito. Then next nga ay temperature difference. So, difference ay yung nasa loob against sa nasa labas. Nasa loob may 25, ang nasa labas ay 35. So, yung difference na yung dalawang yan. Yan yung para sa west na wall. Tapos compute na natin yan. Ito. So, yung padalawa ng compute natin. Pakita ko lang kung paano nakuha ito. Pakita ko na yung kanina. So, para naman sa kasunod ay 3.5 times 2.2 times 1.2 times 2 kasi dalawang side niya siya. Dalawang side pala. Dalawang panel pala, sorry. Dalawang panel nga pala, hindi dalawang side. So, double panel. Tapos yung difference ng temperature. Ayan. So, kaya nakuha natin tong 184.8 watts. Okay, kaya nasundan ang dalawang klase ng ating glass load. Dalawang klase yan. Yes po, sir. Okay. Thank you. Sige, picturean nyo na muna. Or screenshot kung anong gusto. Para kasama na itong dito na load ng pakisabi niya pag nakuha na yung screenshot. Okay na po, sir. Okay na. Sige. So, yun yung resulta ay tapos na yung ating lahat ng external. So, ito yung external wall, external roof, at external na glass. Ulitin ko lang ulit. Para dito sa lahat ng external, kailangan ang kabilang side niya ay temperature ng labas. Yan kasi, para masabing external. So, sa resulta, expose siya sa labas. Pag expose sa labas, ay pares lang din siya ng temperature na nasa labas. Kaya nga lahat ng ito pinag-minus natin sa 35. 35 minus. Sunod ay ito, yung roof. Yung roof kasi ay specific para sa horizontal na component. For example, dito, sa wall, so yung nakuha sa wall, hindi, basta yung wall na lang, yung lahat ng wall na to ay puro vertical. Yung direction ng wall. Tapos yung sa roof naman ay kapag horizontal. Kaya pwede nyo ring isamahan nito ng floor. Pero pag kailangan lang naman, yung para sa floor. O nga, yung floor. Pag may floor, especially exposed sa labas, yun ang requirement nito ha. Kaya nga, kanina ko pa sinasabing external. Lahat ito ay exposed sa labas. So, pagdating sa, sabihin na natin balkonahe, na part ng pinapalamigan yung balkonahe, pero yung ilalim ng balkonahe ay exposed sa labas. So, doon ngayon papasok yung floor dito. Yung sunod ay, yun nga, external glass at kailangan nga ay una, na arawan, padalawa ay
may temperature change lang. Yun ang mahalaga dito. May temperature change na 35 or 20. Yung ano, yung pagiging ano nito, sensible. So lahat ng kinumpit natin mula dito sa wall hanggang dito sa external glass, lahat yan ay sensible. Lahat yan ay sensible heat. Hindi na nga lang nailagay dito kasi mayroong bagong letter para sa basta itong mga to ay pare-pare sensible. Hindi lang kasi dito kita sa ano sa solar heat gain na ito ay ano delta T. Yung mga delta T kasing yan, yung katulad nito delta T, yun yung nagsasabi na sensible yan. Pero pagdating dito sa external glass, lalo na sa ano, basta ito ay sensible, yun na lang. Kahit nga hindi indicated ang delta T dito kasi delta T yung naliwanag. Yan, ulit-ulit na ako. Nasundan? Tapan natin. Susundan naman po. Sige. Antay lang saglit ha. Antay lang ha, di ako aalis. Antay lang ha.